Ikaw ang unang nagmahal. Ikaw ang dahilan kung bakit ako'y nabubuhay. Kasalanan ko'y pinawi mo, maging sino man o ano man ako. Ako sa'yo sa pagiging mo'y espesyal. Ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang nagmahal. Ikaw ang dahilan kung bakit ako'y nabubuhay. Kasalanan ko'y pinawi mo, maging sino man o ano man ako. Ako sa'yo sa pagiging mo'y espesyal. Ako sa'yo sa pagiging mo'y espesyal. Ako sa'yo sa pagiging mo'y espesyal. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Panginoon naming Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat. Muli, Ama, sa gawin ito at sa dakong ito, kaya purihin ka namin, takilain ka namin, sambahin ka namin, sapagkat ikaw ang Diyos na kahit kayo na hindi nakalimot sa bawat isa sa amin. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago ng kanyang pagmamahal noon, ngayon, at magpakailanman, Panginoon. At yan po, Ama, yung nananahan sa aming puso at isipan. Kung kaya naman, Ama, sa mga sandali po ito, gawin niyo po daw kami karasa po dapat sa harapan niyo, Panginoon. Hayaan niyo, O Lord, na magkaroon ng kapangyarihan ang inyong mga salita na aming pakikinggan ngayong gabi, Panginoon. Sapagkat wala pong imposible sa inyo, O Lord. Naniniwala po kami ang bawat isa'y inyo pong tinatagpo rito, Panginoon. At may nakahanda kang gantimpala at pagpapala sa bawat isa, Panginoon. Naniniwala din po kami, Ama, na kayo po ang mangungusap sa pagsasalita ng aming kapatid na si Brother Rex America, Panginoon. Kayo po ang nakita ang inyong kaninginan upang ang kanyang lahat ng mga bibig kasin ay tumimo sa aming puso at isipan, Panginoon, na magbibigay sa amin ng iba yung kalakasan, iba yung katagumpayan, at higit sa lahat, Panginoon, magsisilbi namin kasangkapan sa mga pagsubok ng buhay dito sa Israel. Ama, muli, sa dakila mong pangalan inaangkin na po namin na ang bawat isa na narito ay inabot niyo na po ang lahat ng aming mga panalangin. Kalakasan, katagumpayan, at kagalingan in Jesus' name. Everybody say amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Welcome po po Brother Chan, Amen. yes, Brother Rex, Brother Chan, si Feli, si Nid, si Mais, Gavine, at ang inyong bigger Sister Jennifer, Sister Rowena po. Sa Brother Dave group po siya. Si Brother John po, kapatid ni Sister Jennifer. Si Brother John, kapatid ni Sister Jennifer sa Friday group. Si Sister Rowena po, kapatid ni Brother Ron, Maria. Kaya po, ayan, isa lang po tayo. Amen. Unite tayo sa Spirit of God. Amen. Okay, brothers and sisters, I have good news for you. Okay, take 2. Brothers and sisters, I have good news. Amen. It's taken from Matthew chapter 18. Matthew chapter 18 verses 15 to 20. 15 to 20.
Matthew chapter 18 verses 15 to 20. Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sanlibutan tungkol sa kanyang kamalian. Kapag nakinig siya sa iyo, naibalik mo na ang inyong pagsasamahan bilang magkapatid. Ngunit kung ayaw niyang makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Kung ayaw niyang makinig sa kanila, sabihin mo sa iglesia. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng iglesia? Ecclesia, yung mga tinawag ng Diyos. Those who are called out. Yan. Iglesia o ecclesia. Ang nangyari. At kung ayaw pa rin niyang makinig sa iglesia, ituring mo siyang parang hintil o isang maniningil ng buwis. Tandaan ninyo, anumang ipagbawal ninyo dito sa lupa, ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot ninyo dito sa lupa ay ipahintulot sa langit. Tandaan din ninyo, kung ang dalawa sa inyo ay nagkaisa dito sa lupa sa paghingi ng anuman, ito'y ipagkakaloob sa inyo ng aking Amang nasa langit. Sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon sa pangalan ko, naroon akong kasama nila. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Purihin ang Panginoon at God. Hallelujah. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po. Nagsabi noon ay answered prayer. Ang ating pag-usapan ngayon ay napakaganda. Ano po? The power of agreement. Yan, sabi nyo, agreement. Amen. Anong ibig sabihin ng agreement? Yung mga pagkakasundo o kasunduan, agreement. Ano? The power of agreement. Ano po? Ito'y napakahalaga sa mga Kristiyano. Very important to all Christians. Ano po? Kaya makikita natin dito sa sinasabi rito, itong unang ipinakita dito, yung halimbawa mga tao nagkakasala sa kapwa. Yung ano? Yung nagkakasala sa kapwa. Yan. Pero bago yan, paupo na muna. Okay, napakasarap mag-study, ano. Kasi napakahalaga ang pag-aaral ng salita ng Diyos, ano. Tingnan mo, sabi nga ni Hosea, ni Propeta Hoseas, ang aking bayan ay napapahamak dahil sa kanilang kamamahan. My people are perished and destroyed for their lack of knowledge. Hosea 4:6, diba, no? Tingnan mo na lang yung isang leader. Balita-balita, ano. Kasi hindi niya alam yung tungkol sa Diyos. Iba naman yung pinag-aralan ng engineer, iba yung pinag-aralan ng attorney, iba yung pinag-aralan ng ano, iba yung pinag-aralan ng theology. No? Theo means study. Logi. Theo means God. Logi, ayan, ibig sabihin study. Study of God. So, mahalaga, alam natin tungkol sa Diyos. At bakit mahalaga ang Biblia? Ito yung manual of life. Ano? Ito yung manual ng buhay natin. Kung ang Diyos ay tayo ginawa, may manual na iniwan siya. Kung yung refrigerator ay ginawa ng tao, may manual yun para i-operate bawat appliances. Pag hindi mo binasa yung manual ng appliances at inoperate mo na hindi tama, masisira. Diba? So, ganun din ang buhay natin. Kapag ang ating buhay, hindi natin itinumpak, itinama, ayon sa manual of life, itong Biblia, ito yung sinasabi ng Bible, we must walk by faith and not by sight, patungkol sa salita ng Diyos. Sabi ng Mateo 7, Matthew 7:4, diba? Ano sabi roon? Matthew 4:4 pala. Sabi roon ay, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, diba? Kundi sa mga salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Yan. So, mahalaga po yan, ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, ang siyang food for our soul. Diba? Kaya nga po, ang Bible study, tulad dito, ay napakahalaga sa atin. Wala yata ako. Amen. Amen.
Sa Hebreo 10:25, sabi rin, at huwag kaliligtaang dumalo. Ha? Huwag kaliligtaang dumalo sa mga pagtitipon na itinakda ng Diyos. Hindi lang iisa ang pagtitipon patungkol sa Diyos. Kasi yung mga sarado, Katoliko sarado, akala nila ang pagtitipon lang para sa Diyos ay yun lang banal na misa. Ang banal na misa ang ating summit of faith. No? Yun yung summit. Ang ibig sabihin, yun yung rurok ng ating pananampalataya. Ba't kailangan natin pong mag-aral ng kanyang salita? Kasi kung tayo'y mangmang, salita ng Diyos, ulitin ko, sabi ni Hosea, my people are perished for their lack of knowledge. Diba? For lack of knowledge. Perish and destroy. Napapahamak at namamatay. Pag tayo walang pananampalataya at nagsalita tayo ng against God, ang tawag doon ay blasphemy. Blasphemy. At pag tayo nagkaroon ng ganung pagsuway, yun ay doorways o mga curses. Yun ay pintuan ng mga sumpa. Parang yung nangyari sa Egypt. No? Ilang takes yung dumating sa kanila. Di ba? Kaya nga po, we pray and I pray na magkaroon ng humility at paghingi ng tawad ang leaders, ang leader natin. Amen, amen. Di ba? At yun ay nagkaroon ng result yung mga prayers na nagkaroon na ng pagtitipon para makipag-usap sa mga believers or leaders of the church. Amen. Kaya, mahalaga po yun kasi nakasalalay ang ating bayan. Amen. Diba? So, kaya mahalaga po itong pag-aaral na ito. Ano? So, ano yung agreement, mga kapatid? Agreement. Una, pinakita dito na ang pagpapatawad ng tao sa kanyang kapwa. Kaya sinasabi dito, kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng salarinan tungkol sa kanyang kamalian. Kasi kung tayo mananampalataya, kung ano yung ginawa natin dito sa lupa, pinahihintulutan ng Diyos sa langit. Okay? Eh siyempre kung ikay true believers of Christ, ang gagawin mo ay yung good, hindi yung mali. Di ba, no? Kaya yung po yung power of agreement. Sabi nun, ang agreement among believers is commanded as a means. Means of what? Enhancing unity. Para sa pagkakasundo ng lahat ng tao. Kasi kapag nagkakasundo ang lahat ng tao, the presence of God is there. Andun sa midst of them. Nasa kalagitnaan nila ang presensya ng Diyos. Pero kung hindi nagkakasundo ang tao, maging sa pamilya, sa tahanan natin, ang demonyo po ang nandun. Pag nag-aaway-away ang pamilya, pag nag-aaway-away ang tahanan, gayon din naman sa pamayanan. Pag nag-aaway-away. John chapter 10 verse 10, na parito ang magnanakaw upang magnakaw, magwasak, pumatay. Destruction, division, and pagpatay ang dala ng dyablo. Mga kapatid, wala akong kausap. Amen. So, enhancing yung agreement na sinasabi sa ating mga mananampalataya, enhancing unity, peace, kapayapaan, and building up the people of God. Kung sa yung bini-build up ng agreement na ito ang mga mananampalataya. Building up o development ng lahat-lahat ng areas ng buhay ng isang mananampalataya. Kaya ganun po ang kahalagaang agreement. Sabi kasi dito sa 18, di ba? Kasi kung titingnan niyo yung illustration, kung magkasala sa inyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng salarinan tungkol sa kanyang kamalian. Kung makinig siya sa iyo, na ibabalik mo na ang inyong pagsasama bilang magkakapatid. Ngunit kung ayaw niyang makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawa. Kasi mahalaga po yung maging sa batas mayroong 2 o 3 witness. Bakit? Kasi yung sinasabi ng banal na kasulatan dito, yung agreement, if there are 2 or 3 witness, kailangan po yun. 2 or 3 are gathered.
in my name. So, kaya mahalaga po yung witness. Mahalaga po yung at least more than two, na lalo na kung mananampalataya, pinag-uusapan nila ang Diyos. Kaya sabi ron, tandaan ninyo, kung ang dalawa sa inyo ay magkaisa dito sa lupa, mahalaga yung unity na ito'y nagmumula sa agreement o pagkakasundo. Mahalaga po yun. Yung pag-asawa, agreement yun. And that is a lifetime vow. Para doon sa mga member ng MD. Yung future na magkakasawa na yung mga matatagal ng parang pinkin, yung po yung mga kapatid. So napakahalaga po yun. Now, kasi inaan natin yung ating oras. Kaya yun po ang napakahalaga. Verse 18, tandaan po natin sa verse 18, sabi rito ng Bible, verse 18, tandaan ninyo, anumang ipagbawal ninyo dito sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot ninyo dito sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Ito po yung kinuha ng ating simbahan about yung sacrament of reconciliation. The sacrament of reconciliation is yung pagkukumpisal. Sabi ng mga ibang mananampalataya, paano naman magpapakawad yung mga tao? Tao lang yan, nagkakasala rin. Alam mo, isang kayabangan at isang kataasan kapag ikaw ay sa Diyos lang sasabi. Sa Diyos na lang ako magsasabi. Kasi napakahirap kung ipagtapat mo ang kasalanan mo sa isang lingkod ng Diyos. At doon mo makikita ang isang taong humble o yung mayroong spirit of humility ni Christ. Pwede kang magsabi ng kasalanan mo at ikaw naman ay patatawad. Kasi yun nga, yung power. Tandaan ninyo, anumang ipagbawal ninyo dito sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot ninyo dito sa lupa, ay kung ipinapahintulot kung pinatatawad ka na ng Diyos, ay di pinatatawad ka nga ng Diyos. Amen. Sinabi ng Mateo 6 yan, mga kapatid. Tingnan mo. Sabi ng Mateo 6:14, ito ang sabi ng Biblia, makinig kayo mabuti. Sapagkat kung ang pinatatawad ninyo ay ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang inyong kapwa, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Amang nasa langit. So, kung ang Diyos ay mapagpatawad, siya ay nagpapatawad, kung ikaw ay nagpapatawad rin. Amen. Kaya kung ang tao hindi nagpapatawad, ay walang power yung pagpapatawad na yan. Di ba? Ganun po ang power of agreement, mga kapatid. Ano sabi ng Bible? First, it is the power and authority. Doon po sa agreement, mayroon kang kapangyarihan, it is authority. Pag sinabi pong power, kapangyarihan, authority, anong ang Tagalog sa authority? Kakayanan. People must have sometimes mayroong power pero walang authority. Halimbawa, siya ay may katungkulan. Pero power yun, yung katungkulan. Pero hindi niya ini-exercise. Wala siyang authority. Kaya siya hindi sinusunod. Kailangan, when we receive power, we need to exercise it. And once you exercise it, it is authority. Amen. Sabi ng Panginoon, you shall receive power and authority. Magkaiba po yun. Kasi minsan nakala natin yung authority, yun yung power. May mga tao namang may authority, pero walang power. So vice versa po, no? Kaya minsan may mag-asawa, under desire yung lalaki. Di ba, no? Nagpapa-under. Kasi hindi niya pinangahawakan yung power. Ganun nangyari kay Eva. Kay Adan. Si Adan, anong ginawa? Natulog. Pinabayaan yung asawa niyang si Eva na magpagala-gala doon sa garden. Kaya siya na-tempt doon sa ahas na nagsasalita. Sa serpent. At doon siya natukso.
alin yung tinatanong ng ating leader, ano yung kasalanan na naging dahilan ng ating tinatawag na original sin? Yung bang kiss, yung bang pagkas, yung bang ano? No, yung pong prutas na yun na sinabing kinain is symbolic of being disobedient to the will of God. Yung pong salita ng Diyos na sinabi, huwag ninyong kakanin ang bunga ng prutas na yun. Instead na sundin yung sinabi ng Diyos, ang sinunod niya, yung tinig ng aras. So disobedient. Yun po ang kasalanan ng tao. Ha? Yun ang kasalanan. At alam nyo, yung disobedient ay nangyari sa tao dahil sa, anong tawag doon? Yung being deceived. Once na ang tao ay naging deceived, kasi ang trabaho ng demonyo ay deception. Nag-deceiver siya. Dinideceive niya ang tao. Nililing lang ang tao. Once you deceived by the devil, the tendency is to disobey. Kaya yung po ang original sin ng tao na nadala natin lahat. Kaya all have sinned. Romans 3:23. All have sinned and fall short from the glory of God. Tinutukoy po yun. Kasi yun yung tinutukoy. Halimbawa, isang tao may sakit. Bakit ka may sakit na ang tawag dito, yung sugar, ang tawag dito? Diabetes. Sometimes sinasabi, because of your, sabi natin, generation curse. Mula sa ninuno, nagpasalin-salin. Ganon yung sin, original sin. Ganon yun. Pero ang tao'y lumalaya sa lahat ng curses sa pamamagitan ng total surrendering to God. Amen. And we must receive the power and authority that God gave to us. Amen. Ang hina. Amen. Purihin ng Panginoon. Ang problema, mga kapatid, we receive the power. We receive the power and authority from God. When? Since we were baptized. Nung tayo binyagaan, we receive it already. Tinanggap na natin yun. Being priest, being king, and being prophet. That is the mission and the anointing that God imparted to us. Di ba, no? Ano yun? Being priest, it means the function of the priest is to worship God. That's why we are priests, to worship God. The function of a prophet is to spread out the good news. Ang ipalaganap ang mabuting balita by means of being witness. Pagiging saksi ng kabutihang ginawa ng Diyos sa atin. Hindi na po yung puras, baka tayo iwanan ng bus. So yun po. At yung pagiging hari, and that is the authority and power. Amen. Diba? Kaya nga, tinanggap natin yon bilang pari, bilang propeta, at bilang hari. Priestly mission, prophetic mission, and kingly mission. The kingly mission, it means your power and authority. First, to trample out demons and spirit. Sabi ng Bible, you can cast out demons. Marcos 16. Pakinggan niyo po ito. Sabi ng Mark, chapter 16, verse 15. Ito, makinig kayo. At sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao, ang sino mang sumampalataya at mabautismuhan. Since we were baptized, ay maliligtas, ngunit ang ayaw sumampalataya ay parulusahan. Verse 17. Ang mga sumasampalataya ay bibigyan ng kapangyarihang gumawa, kapangyarihan, power, gumawa, authority, power and authority, gumawa ng mga himala sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo. Ang problema, demonyo ba ang pinapalayas? Biyanan at asawa o manugang ang pinapalayas sa halip na ang demonyo. Sabi mo doon sa asawa, lumayas ka, tamad kang asawa. Lumayas ka, lasinggero kang asawa. Sabi ng isang sister,
Brother Rex, ginawa nga nung babae yung dapat tungkulin ko doon sa asawa ko. Kaso kaya ko iniwan siya, tamad. Ayaw magtrabaho, kaya kayo nandito, ayaw magtrabaho daw ng asawa. Kaya nag-abroad na lang yung babae. Sabi ng sister na isa, kasi tamad raw yung asawa. Kaya ang nag-abroad yung babae. Yung lalaki yung nag-iintay ng anak niya. Nag-iintay ng sahod. Pero, tumagal ang panahon, yung pinapadala, gumanda yung bahay ng babae, ng kapitbahay, nakapagpatayo ng bahay. Yung nakapagpabahay yung grabe. Sumalala yung power and authority. Sabi ron, we need to cast out demons. Mapapalayas natin ang mga demonyo. Kung ang isang asawa ay tatamad-tamad, kademonyuhan yun eh. So hindi yung asawa mo palalayasin mo, yung demonyong espiritu nasa kanya. Palayasin mo yung demonyo na nandun sa tao. Hindi yung tao ang palalayasin mo. Amen. Kung yung bianan mo'y nakikialam sa inyong pagsasamang mag-asawa, palayasin mo, hindi yung bianan mo, yung demonyong nandun sa bianan mo. Diba? Yan ang power and authority. At magsasalita sila ng ibang wika, the language of the Spirit. Kung ang bawat bansa ay may language, kung sa Pilipinas, ang ating language ay Pilipino. Huwag nyo sasabihin Tagalog, magsisilo sa mga Bisaya. Mga Amen, amen. Kasi yung Tagalog yun, yung dialect ng Luzon. What is our national language? Pilipino. Pilipino. Ang pagbasa, atapin kong basahin sa ating sariling wikang Tagalog, mali. Ating kong basahin ang Biblia sa ating sariling wikang Filipino. Amen. Tulad ng mga pagpapakilala, pinakikilala ko po ang ating maghahayag ngayon, ang ating mahal na kapatid na si Brother Rex. Ano ako, expensive? Dapat minamahal na kapatid. Kasi pag sinabing mahal, expensive. Diba? Hindi po tayo expensive. Dapat minamahal. Halimbawa po, pag sinasabi natin, isa pong mapagpalang umaga, mali. Hindi po mapagpala ang umaga. Ang umaga ay pinagpala ng Diyos. Kaya isang magandang pinagpalang umaga dahil ang nagpapala sa umaga ay ang Diyos. Amen. Kaya dapat maituwid yung mga Tagalog natin. Amen. Isa pong pinagpalang umaga. Amen. Isang mapagpala. Ang araw po at ang umaga hindi nagpapala. Ang Diyos po ang nagpapala sa bawat araw. Amen. Amen. Amen ang Panginoon. Doon tayo So yun po, mahalaga po yung power and authority. So hindi sila mapapahamak kahit dumampot sila ng ahas, o makainom ng lason at gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay. Mga kapatid, yan po yung power and authority. At doon ay nag-uumpisa sa agreement. Kahit na ikaw ay magpa-pray ng magpa-pray, kung hindi ka naman nag-a-agree, kung hindi naman kayo sumasang-ayon, ay baliwala po yung panalangin. Kaya mahalaga po yung agreement, yung pakikipagkaisa. Amen po ba? Amen. So yung po mga kapatid. So yung po ang una, the power and authority, tinanggap natin yun. It is, yung tinatawag na, since we were baptized, binigay sa atin ng Panginoon yung being hari. Kingship. Pag yung prophet, pagpapahayag ng salita ng Diyos, we have power to spread out and to speak and proclaim the word of God. Hindi pwedeng sabihin, uy, mga pari lang ang pwede dyan, mali. Tayo, mulat sa pool ng tayo binyagan, ay pinaglay natin. Amen. Amen po. Amen po ba? Amen. Tandaan niyo yun, priestly, kings, prophet, and king. No? Ano ang function ng priest? Worship. So tayo din dapat sumamba sa Diyos. Worshiping God. Ano? Tapos, prophet, magpahayag ng salita ng Diyos. Sabi ng Mateo 28:19, humayo kayo
pangaral, ipahayag ang mabuting balita. Okay? Pagkatapos ay yung pagiging hari. Taglay natin ang kapangyarihan at kakayanan. Kaya, we are more than conquerors and no one can defeat us. Sabi ng Romans chapter 8, verse 30. Amen. We are more than conquerors. Kasi taglay natin, hindi kapangyarihan natin, but the power of God. Kapangyarihan ng Diyos. Verse 19, sabi ng Bible, tandaan din ninyo kung ang dalawa sa inyo ay nagkaisa dito sa lupa sa paghingi ng anuman, ito'y ipagkakaloob sa inyo ng aking Ama na nasa langit. It is the power of prayer. Ang prayer ay nagkakaroon ng power kapag mayroong agreement. Kaya pag walang agreement din, kahit na kayo magdasal, pero kung nag-aaway-away sa tahanan, useless ang inyong prayer. Nag-aaway-away ang bayan na kahit na mag-prayer rally, walang value po yun. Kahit ilang prayer rally ang gawin sa isang bansa, kung hindi naman nagkakasundo. Diba? Sabi ng isang Buddhist, ay, mas believe ako kay Kristo, pero sa inyo mga Kristiyano hindi ako believe. Bakit? Daming Kristiyano hindi nagkakaisa. Iba-iba ang iba-ibang pananampalataya, pero isa lang naman si Kristo. Bakit? Ayaw makipagkaisa sa tunay na itinatag ni Jesus. Amen. Iglesia, yung tinutukoy na iglesia. Kailan unang tinawag na sila'y iglesia? Doon po sa Acts of the Apostle. Sa aklat ng gawa ay doon sa una saan nga itong sa lugar na isang lugar dito po sa parte ng Jerusalem na sila'y tinawag na una na iglesia. At tinawag din silang mga Kristiyano. Amen. 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 Ay bakit naman tayo tinawag na Katoliko at bakit Romans? Yung Roman Catholic, hindi po yung Romans na nagpapatay dito sa mga tao dito. Hindi po yung mga Roman soldiers na nakipag-anuhan dito na inalitin ang Israel. Hindi po yun. Hindi po yung nagpa-diba sa mga templo na ginawa ni Solomon. Hindi po yun. Bakit tinawag tayong Roman Catholic? It's because si Peter, sa kanyang pagmimisyon, doon siya inabot ng kamatayan at doon siya nakapagpalago ng church sa Roma. At doon nandun yung kanyang bangkay at nandun yung kanyang buto doon sa Roma. Kaya yung ano tawag dito? Yung pinaglalagyan ng Pope doon, ano nga yan? Lugar na yan? Hindi yung lugar na yun. Sa Vatican ay isang state within the state. Isipin mo yun. Is state within one state. Kasi yung Roma. Tapos nandun sa Roma yung Vatican. Na kung saan ang Pope ay siya yung leader ng isang estado na yun. Kaya nung dumating si Pope Francis doon sa Pilipinas, hindi lang ang Roman Catholic ang maging ang Malacanang. Bakit? Representative siya ng isang bansa. Amen. Amen. Baka hindi nyo nalalaman yun. Kung purihin si Lord. So, kaya mahalaga po sa agreement, power and authority, and power of prayer as the result of agreement, yung verse 19. Kaya sinasabi niya, tandaan ninyo, kung ang dalawa sa inyo ay nagkaisa dito sa lupa sa paghingi ng anuman, ito'y ipagkakaloob sa inyo ng aking Ama na nasa langit. Kaya mahalaga ang agreement. Mahalaga ang pakikipagkaisa. Amen. Amen. Kaya kung kayong mag-asawa, ako, pag nasa Pilipinas, kayong mag-asawa, magkahawa kamay na nag-pray. Iba yung prayer namin na kami, kasama namin yung 3 kong anak. Kasi yung anak ko sa una, siyempre may kanya-kanya na yun. Pero yung asawa ko kay Luisa ngayon, di ba, sa anak namin 3, nagpipray kami bago matulog. Pero after that, nagpipray pa rin kami na kami lang dalawa. Kahit na yung gawain yung private ay nananalangin kayo, nililihan mo tayo. Yung gagawin yung mag-asawa. Yung expression of love nyo. So that you are enjoying of what you are doing as your expression of your love, brother. Hindi yung mag-asawa kayo, gawa na lang kayo ng gawa ng bata na walang anak pa na lang.
manalangin ba is kung ano lang? Eh, mas importante yun because that is holy. Banal yun. Ang gawain mag-asawa ay banal. Pero yung gawain sa kabit, kahangalan yun. Amen. Amen. Hindi po yun banal. Ang gawain para sa kabit ay kahangalan, hindi po kabanalan. Narinig niyo? Amen. Ang gawain ng mag-asawa ay gawain banal. Pero ang gawain ng mga hindi mag-asawa at nagsasamang hindi kasal, gawaing kahangalan yun. Kahangalan. Amen. Ha? Amen. Amen. So, tandaan niyo yan. Ha? Amen. Amen. Kahangalan yun. O di ba, basahin ko sa inyo. Galatians 5:19, kung bakit kahangalan yun. Sabi rito sa sulat sa mga taga Galatia. Ha? Ito ang sabi. Galatians chapter 5 verse 19. Sabi rito, sa verse 19, ang sabi niya, mga kapatid ko kay Kristo, hindi maikakaila ang mga gawa ng laman. Ha? Pangangalon niya, kahalayan, kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukulang, pagkapuot, pag-away-away, pagsiselos, pagkagalit, kasakiman, pagkakampi-kampi, pagkabahabahagi, pagkainggit, pagpatay, paglalasing, walang habas na pagsasaya, at iba pang katulad nito, muli ko kayong binabalaan, ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Isipin mo, hindi po makapapasok sa langit pag namatay yun na hindi nagbalik loob at nagsisi. Yung mga taong gumagawa ng mga nabanggit na yon ay diretso po sa impyerno. Diretso po sa impyerno. Kaya mahalaga po yung repentance, mahalaga po yung pagpapatawad, mahalaga po yung agreement, mahalaga po yung paghingi ng sacrament of reconciliation na ayaw ng iba na humingi. Kaya nga sabi ng sulat ni Santiago, mayroon bang may sakit sa inyo? Ipatawag nila ang matatanda ng iglesia. Ibig sabihin, yung iglesia natin, Katoliko, sila di mga pari, mga nandyan. Kung wala talaga yung mga disciple na tulad namin, patawagan niya matatanda ng iglesia upang ipanalangin at ipagtapat ang kanilang mga kasalanan upang sila'y patawarin. At malakihan niya ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. And verse 20, so tandaan nyo, power and authority, power of prayer, result of agreement. Verse 20, the power of God's presence. Sabi ng verse 20, sapagkat saan man may dalawa o tatlong nagkakatipon sa pangalan ko, naroon akong kasama nila. Kailan naroon ang presensya ng Diyos kung may nagkakaisa. Kaya kung kayo lagi nag-aaway sa inyong tahanan, sa inyong trabaho, sa inyong hindi nyo kasama ang Diyos. Demonyo ang kasama niyo. Demonyo po ang kasama niyo. Pag kailangan nag-aaway, mag-asawa. Diba? Kaya anong tendency po pag lagi nag-aaway ang mag-asawa, nagkakahiwalay. Kasi yun ang layo ng demonyo. Magnakaw, magwasak, pumatay. Wasakin ang inyong pagsasama, wasakin ang inyong komunikasyon, wasakin lahat. John chapter 10 verse 10. Pero naparito ang Panginoon, si Kristo, upang ang mga tupang tulad natin ay magkaroon ng buhay. Isang buhay ang niyang ganap at kasyasya. Ang buhay na ganap at kasyasya, yung enjoy ka, yung ikaw ay masaya, maligaya. Diba? Nag-i-enjoy ka. Sa piling mo, sabi mo sa Lord, ako ay maligaya. Sa piling mo, buhay ko'y masigla. Sa lahat ng oras, ako sa'yo ay sasamba. Diba? Yung ang buhay na kasama ang Diyos, nandun yung kaligayaan, yung happiness. Amen. Joy of the Lord. Ang tendency ng isang taong kasama ang Diyos, nagiging successful ang kanilang pagsasama, nagiging successful ang kanilang mga anak, nagiging successful ang lahat ng plano nila sa buhay, maging negosyong kanilang tinatayo ay nagiging tagumpay. Amen. Amen po ba? Kaya yun po yung power of God's presence as the result also of agreement. So, the agreement commended to believers
Agreement enhances unity. Sinasabi po yun sa Ephesians chapter 4 verse 3. Hindi alam, malapit ng oras, bilisan natin. Ephesians chapter 4 verse 3. Ha? Siguro kaya kami ng wife ko ay laging pinagpapala, dahil nga po kami never po kami nag-away ng wife ko. Nagtampuhan lang, kasi pag wala naman tampuhan, wala lambingan. Amen. Kaya po, masarap pag may tampuhan, may lambingan. Ha? Yun po. Ha? Ephesians 4 verse 3. Sabi ng Efeso chapter 4 verse 3, ito ang kanya sinasabi, ha? Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. So inuutos ng salita ng Diyos na sikapin niyong magkaisa kayo. Sikapin niyong hindi kayo mag-aaway. Sikapin niyong hindi kayo magkakasakitan physically. And even most especially, yung magkakasakitan kayo sa kalooban ng iyong puso. Alam mo, mas masarap, mas masakit yun. Mas mahirap po at mas matindi para magkaroon kayo ng reconciliation. Yung sugat sa puso, mas matindi po yun. Ha? Yung sugat sa physical, mas madaling gumaling. Pero yung sa puso, ha? Mahirap po. Amen. Maraming mag-asawa na nagsasama nga, pero dahil sa ganong sugat, nagsasama lang sila dahil sa kanilang anak. Hindi dahil sa love, hindi dahil sa pagmamahal. Ganun po. Yung po ay sa demonyo. Sabi mo sa yung katabi, sa demonyo yun. Sa demonyo yun. Okay? So, agreement enhances unity. Pangalawa, agreement avoids division. Kapag nagkakasundo, walang pagkakabahabahagi. Sabi po ng 1 Corinthians 1 verse 10, 1 Corinto, kabanata 1, 1 Corinthians 1, 1 Corinthians chapter 1, verse 10. Ang sabi ay, mga kapatid, ako'y nakikiusap sa inyo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, magkaisa kayo at huwag magkabahabahagi, maging sa pagkaunawa at pagpapasya. Maging sa pagpapasya. Decision. Di ba yung ating topic sa anniversary ng Friday? Decision. It's a matter of decision. Pag ang tao mali ang desisyon, hindi kayo magtatagumpay. Ha? Hindi pwedeng sa pag-aasawa ay sasabihin mo, matanda na ako, kahit sino na lang. Hindi pwede. Alam mo, ang mga babae daw, kapag daw dalaga pa ba, hindi pa medyo may edad, pag namaypay, ganyan lang yan, dahan-dahan. Pag medyo ang edad na, yung mga 28 na, medyo mabilis na. Pag daw medyo 38 pataas na, bilis-bilis na. Hindi daw sabihin, kahit sino na lang. Kaya pumapatol kahit kanino. Diba? Excuse me. Diba? Why? Alam mo, ang pinakamatinding respeto, respect yourself. Amen. Hindi lang sa kapwa. Sarili mo, irespeto mo. At igalang mo ang sarili mo. Ingatan mo. Huwag yung ibibigay mo kaagad. Diba? Kung sabi ko nung Friday, diba, binibigay, sinusuko agad yung bataan at kurihidor. Ayaw nagtanong kay Brother Mike, alin po doon yung kurihidor, alin po yung bataan? Bala ko lang mag-isip. So finally, mga kapatid, finally. So alam mo, kami sa pamilya ko, sa buhay ko ngayon, I'm so happy. I'm so happy. Enjoying doon sa family life namin. Bakit? Kasi, siyempre, unang-una, ang aming manual ng buhay ang sinusunod namin sa salita ng Diyos. We must walk by faith and not by sight. Hindi ka pwede maging materialistic. Hindi pwede kang maingitin dahil kung pagdating ng may nakita kang naiingitan mo, maiingit ka. Matuwa ka kapag inaangat ang kapatid mo. Matuwa ka kapag nagiging successful ang kapitbahay mo. At pag natutuwa ka sa mga bagay na hindi mo kinaiingitan, ikaw ay pagpapalain. Kaya ano sabi ng Bible? Marami kasing ingitero, ingitera. Amen.
Mayroon akong narinig na patotoo sa Pilipinas, kaya daw siya nag-abroad kasi inggit na inggit siya doon sa kapitbahay nila. Kasi nakapagpatayo ng bahay, maraming appliances, lahat, nakapagtapos yung mga anak. Ano pag hindi kalooban ng Diyos, hindi po magiging successful. Kaya mahalaga through prayer. Diba? Ang mamahalin nyo, daanin nyo sa panalangin. Humingi kayo, sabi dito sa Biblia, sa ating humingi kayo sa Kanya ng inyong mamahalin. Sabi ko doon sa awit, "Upay sarap, mahalin, bunga ng panalangin." Kapag bunga ng panalangin ang binigay sa iyo, ang sarap mahalin. Pero kung ikay nag-asawa dahil pinikot ka lang o napilitan ka lang, ang hirap doon, lagi kayo mag-aaway. Pero ang sarap kapag bunga ng panalangin ang iyong pinakasalan. Amen. Siguro, nagpamadali kang umumi. Lagi. Hindi ka, wala nang ibang dadaanan. Nagmamadali kang umumi. Ako ganun eh. Lagi gusto kong nagmamadali akong umumi. Kasi gusto ko nang lagi makikita yung minamahal. Gusto ko pagdating ko bagong paligo siya. At pag hindi pa naman siya naligo, sabay kami. Ganun ang masarap na Ganun ang masarap na pamilya. Kaya nga yung isang love song na minsan natatanda ako, ano yung love song na kinakanta, ano? Remember, love song is good, ano? But rock music is not good. Love song because God is love. I sing love song because God is love. Yung love song na yun, ano? Ang nais ko mahal, sana'y laging sabay tayo. Di ba bro? Kailangan laging sabay. Sabay sa pagkain, sabay na nagkukwentuhan, sabay manalangin. Lahat sabay dapat. Hindi yung unahan ang unahan. Ha? Nasaan yung love? Kung hindi yung malang maantay yung minamahal mo. Asaan yung love na pagdating mo nakakain ka na? Na hindi yung man lang inintay yung iyong minamahal na nagugutom. Ha? Kaya yun ang masarap. Ang nais ko mahal. So finally, the agreement needs before God is agreement in prayer and in praise. Yan. Napakasarap po na dahil sa pagkakasundo ay ito'y nagagawa nyo sa pamamagitan ng panalangin at pagsamba sa Diyos. Amen ba? Amen. Matthew 18:19 yun. Sinasabi doon sa ating binasa sa Matthew chapter 18 verse 19. Tandaan din ninyo kung ang dalawa sa inyo ay nagkaisa dito sa lupa sa paghingi ng anuman, ito'y ipagkakaloob sa inyo ng aking Ama na nasa langit. Paghingi, it means to pray. Asking God, it is always through prayer. Amen? Amen. And prayer without faith is useless. It's always accompanied by faith Amen. in God. Amen? Amen. Kaya kung nais nyo po maging enjoy, happy, prosperous, remember always the power of agreement. Ha? Ilan yun? Ha? Sinasabi? Power of authority, power of prayer, and power of God's presence. Tayo po yung upo. Tayo po yung manalangin. Let's feel the presence of God. Alam ko po yun ang sabi ng Panginoon. If there are 2 or 3 gathered in my name, we are more than 3. We believe that Jesus is in our midst. We believe that He is here. Lahat ng ating pinag-usapan, lahat ng ating mga sinabi, siyang nagwika. Because we are only an instrument of God. We know, oh God, we know and we believe that you are here. And we acknowledge your presence, Lord. We thank you so much, Lord. We thank you so much, Lord, for your presence, Lord God. It is your Spirit. And we know that you are doing something good in the life of your people. Yes. May ginagawa ka, Lord. Alam mo ang aming mga problema. Alam mo, Panginoon, ang aming mga kahinaan. Alam mo, Panginoon, ang lahat-lahat sa aming pagkatao. Help us, Lord. Touch each and every one, Lord. Tipuin mo kami. Hayaan mong dumalo ang kapangyarihan mo, Lord.
Make us worthy, Lord. Gawin mo kaming karapat-dapat. Gawin mo kaming bahagi na ng iyong kabanalan, Lord. Take over in our hearts, Lord. Take over in our hearts, Lord. Yes, Lord. Lumuklo ka sa puso namin. Dahil alam namin, Lord God, it is your throne on earth. Yan ang trono mo dito sa lupa. In you, it's very important, O Lord God, our hearts. Napakahalaga sa iyo ang puso namin. Kaya we offer this to you, O Lord God. We offer ourselves to you, Lord God. We surrender. We surrender unto you, Lord God. Because without you, we can't do nothing. We can't do nothing, Lord. Kaya, Lord, pumasok ka sa buhay namin. Pumasok ka. Take over, Lord. Take over. And Lord, we also surrender to you, our family, our children, Lord God, yung pong aming pamilya, aming mga anak. We always surrender it to you, Lord God, because we are only your steward, Lord. Katiwala mo lang kami. Wala po kaming pag-aaral. We surrender, O Lord God, everything. Our hearts, our whole being, Lord God, our family, all things that we receive from you, we surrender to you. It is yours, O Lord. It is yours. Sa'yo yan, Lord. We only your steward, Lord. Maging aming mga anak, magulang, mga kapatid namin, Lord. Lahat-lahat, Panginoon. Even our business, Lord God. Lahat-lahat, it is yours, O God. Lord, inaangkin namin ang iyong pagdaloy, ang iyong pagkilos, being our King in our hearts. Salamat, Panginoon. And we claim, Lord God, healing and deliverance. We claim, Lord, sa lahat ng may karamdamang matindi, Lord God, inaangkin namin, there is power in you, Lord God. In the name of Jesus, we rebuke evil spirit. We rebuke sicknesses in the name of Jesus. Get out. Go to the lake of fire. You are not belong in our bodies. In Jesus' name, walang kapangyarihan naman sakit sa amin. We are temple of the Spirit. We claim, Lord, in the name of Jesus, healing and deliverance. Sinasaway namin lahat, maging anumang kahirapan, lahat-lahat na ginawa ng Diablo. Tinakin po namin ang katagumpayan. Because we receive in you, Lord God, the power and authority. We receive unto you, Lord God, the power of prayer. We receive unto you, Lord God, all of this, O God, in Jesus' name. Father, cover us with your precious blood and take over, Lord God. In Jesus' name we pray. And everybody say Amen. Amen. Palakpakan natin si Lord. Salamat sa Panginoon na Adelina. Yan, pagpalain ang lahat ng inyong daladalahan, mga panyo, asin, langis, Biblia, wallet, bag, passport. Siguro na tayo and let us sing with the grateful heart of Jesus. Hallelujah. Pagpalain po ang inyong mga daladalahan, panyo, asin, langis, Biblia, wallet, pagkasukutan nyo. Pagpalain. May the Lord bless us all now and forever in the name of the Father. Father pa lang, Father pa lang. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ito na, sambutin. Woo!